Dear IFM, dogs are man's best friend. Sa mga hindi animal lover, medyo mahirap intindihin yan. Paano mo nga naman masasabing best friend ng isang hayop na hindi mo naman nakakausap? Hindi ka naiintindihan. Well, may point naman sila. Pero simula na magkaaso ako, nakita ko yung hiwaga ng koneksyon sa pagitan ng tao at aso. Sobrang espesyal. Hello mga idol, my name is Manel. At sa nabanggit ko kanina, meron akong alagang aso. Love ang pangalan. Isang super duper cute na Shih Tzu. Niregalo siya sa akin nung college pa lang ako at iyon ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Nang dahil kay Love, para ako nagkaroon ng purpose sa buhay. Araw-araw akong excited na makita siya. Ako ang nag-train sa kanya sa lahat ng bagay. Kaya naman lumaking matalino at sweet ang baby ko. Nung nagkaroon na ako ng trabaho, kada sweldo ko, bumibili ako ng mga damit at laruan niya. Kumpleto siya sa lahat ng bakuna. Actually, kay Love talaga nauubos ang pera. Para nga yatang nagtatrabaho na lang ako para sa kanya. Tagal naman ni Christine. Kanina pa tayo paikot-ikot dito sa mall. Hanggang ngayon wala pa rin siya. Naipit daw siya sa traffic. Nasa na ba raw siya? Nasa Ayala pa lang. Ay nako, bukas pa siya makakarating niyan. Hintayin nilang natin. Siya naman daw bahala sa dinner natin eh. Aba dapat lang no, kawawa naman yung baby ko. Nasa bahay lang yun ngayon. Kung alam ko lang na matatagalan siya, di sana dinala ko na lang si Love. Nalulungkot na siguro yung baby ko. Akala ko ba nandun yung pinsan mo para bantayan siya? Hindi naman makikipaglaro doon si Nina. Puro cellphone lang inaatupag nun eh. Bibili na nga ako yung parang CCTV sa bahay na pwede kong i-check sa cellphone ko. Para naman nakikita ko kung ano na ang nangyayari kay Love. Baka mamaya kung ano-ano nang hinangat-ngat dun sa bahay, mabilaukan pa. Uy! Ayan, para kay Love. Tara, pasok tayo. Bilis, bilis! Aray ko naman, dandahan lang, teka! Ang cute naman nitong dress. Ay naku, bagay ito kay Love. Pati rin itong mga shoes. Ay naku. Tamang-tama, pang get up niya kapag magmumol naman kami. Di ba kakabili mo lang sa kanya ng damit last week? Last week yun. Iba yung ngayon. Sigurado ako marami ng damit ngayon si Labi sa bahay mo. Actually, meron na siyang sarili niyang drawer. Nandun yung mga pang-alis niya, pang-bahay, tsaka pantulog, tsaka yung mga pang-costume niya. Ha? Wait, pantulog? Oo naman. Alam mo kasi yung si Love, hindi yan nakakatulog sa gabi kapag hindi suot yung paborito niyang damit. Tapos kailangan katabi niya yung toy niya. Wait, speaking of toy, bibilan ko rin pala siya ng laruan. Ano? Laruan na naman? Oo. Pero ang hanap ko sana yung dog automatic fetch toy. Para kahit umuulan, makapaglaro siya ng ganun. Magkano kaya yun? Sana mura lang. Paano kung mahal? Bibilin ko pa rin. Uy! Ay, ang cute! Tingnan mo. Bagay yan kay Love, no? Gusto ko na kasing palitan yung higaan niya. Kasi medyo maliit na sa kanya eh. Lumalaki na talaga yung baby ko. Ganun talaga. Konti na lang mai-inhit na rin yun. Tapos pwede mo na siyang i-breed. Para may mga bago ka ng baby. Meron akong alam na pwedeng i-partner sa kanya. Naghahanap din yun ng... No! Hindi pwede. Ha? Ayoko. Ayaw mong ipabreed sila? Oo, ayoko. Forever baby ko siya, no? Loka-loka. Normal lang yun, no? Saka maghahanap din niyang sila. No, ayoko talaga. Ayoko. Forever virgin siya. Parang hindi ko kaya makita siya na may sarili na siyang pamilya eh. Yung may mga anak na siya. Ay, mag-iiba din yung sinasabi mo kapag nandun ka na. Huwag mong igaya sa'yo na magiging mukhang matandang dalaga. Hoy, excuse me, no? May nanliligaw kaya sa akin? Si Santi! At konti na lang, sasagutin ko na siya. May isang bagay lang akong hinahanap sa kanya eh. At ano naman yun? Kung animal lover din ba siya? Kasi kung animal lover siya, edi ibig sabihin mamahalin niya din si Love. At kapag nangyari yun, edi may fur dad na yung baby ko.
di happy family na kami. Asa ka pala kung magugustuhan din siya ni Love. At kung hindi, Di, basit na siya sa akin. seryoso ka? Oo naman, no? Ay, okay, fine. Alam kong hindi mo masyadong gets yung mga sinasabi ko ngayon. Siguro para sa'yo, mga aso lang sila, mga tagabantay. Pero para sa aming mga fur parent, para na rin silang mga tao. Mga baby. Mga anak na kailangan alagaan at protektahan. Okay. Sige, ikaw na ang ulirang ina. Thanks. Yali ka na at pilian mo na ako ng mga magagandang damit at toys para kay Love. Tapos samahan mo na rin ako mamaya mag-grocery ha. Bahala na si Christine habulin tayo. Ay nako, ano na naman mga bibilin mo sa grocery? Syempre, pagkain at mga supplies ko. May mga pangangailangan din naman ako, no? Ha, akala ko si Love lang ang iniisip mo. Hindi naman. Syempre, kapag maganda ang baby, dapat maganda rin si mommy, no? At mangyayari na yan dahil white rose papaya with vitamin B3 ang gamit ko ngayon. Papaya puti, papaya fast. Hay, mabuti naman kung ganon. Bilisan mo na dyan sa pagpili at baka dumating na si Christine. Isang oras ka pa naman mag-shopping para kay Love. Mga idol, marami talaga nagsasabi sa akin na kung ituring ko daw si Love, parang totoong anak ko. Yung iba natatawa. At yung iba naman, nagtataka. Well, wala naman talaga akong pakialam sa kanila. Kasi ang importante sa akin, na ibibigay ko ang pangangailangan niya. Dahil sa totoo lang, siya ang stress reliever ko. Kapag pagod ako galing sa trabaho, pagbukas ko pa lang ng pinto, nakabungad na agad siya sa akin. Tumatalon na halatang excited siya makita ko. Yung ganung pagmamahal ang nararamdaman ko kay Love. Hanggang sa eto na nga, nagkaroon ako ng live-in partner. Si Santi. Hindi dog lover. Pero kahit ganun, minahal ko pa rin siya. Ang problema nga lang, magkaaway sila ni Love. Tinatanong ko na at oo daw, pwedeng magdala ng pet. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Alam na alam mo yung mga gusto ko. Alam ko rin kasi na hindi ka mapapakali kakaisip sa kanya, kaya naghanap talaga ako ng resort na pwedeng magdala ng pets. Hoy, basta siguraduhin mo lang na hindi magkakalat dito ha. Oo naman. Don't worry, no. Trained ang baby ko. Magsasabi yan kapag dudumi o iihi siya. Saka hindi yan matahol. Maliban na lang kung hindi niya gusto yung tao. Pansin ko nga eh, nag-aaway na naman sila ni Santi, no? More like, inaaway na naman siya ni Santi. Sabihan mo na lang ako kung magkano yung share ko tapos ibaba ang transfer ko na lang sa'yo, ha? O sige, bye. Bye! Ay, bakit na naman nagagalit yung isa? Tumigil ka na nga! Ang ingay-ingay mo eh! Love! Quiet lang, baby. Ano nangyayari at nag-aaway na naman kayong dalawa? Yung aso mo kasi, umihi na naman dito sa sofa. Baho-baho oh! Ay, baby, di ba sabi ni Mommy, huwag iihi sa sofa? Nandun yung ihian mo, oh. Ikaw talaga. Nagagalit si Daddy sa'yo eh. Kasalanan mo rin naman kasi. Okay, you say sorry na kay Daddy ha? Sige na, say sorry na. Ay, bad yan, Love ha? Sige na nga, maglaro ka na doon. Go! Ay nako, dami na ng balahibo, ang baho pa. Ako na maglilinis niyan, sige Hindi na. na, ako na. Baka sabihin mo, hindi na naman ako naglilinis dito sa bahay. Akala ko ba train niyang alaga mo? Ba't umiihi pa rin yan sa sofa? Baka kasi inaaway mo kaya inihian ka dyan. Ganyan yan kasi si Love. May kamalditahan taglay. Pagpasensyahan mo na, baby pa kasi. Playful pa siya. Playful. Ang sakit sa ulo ng pagiging playful niya ha. Lahat na lang ng bagay nginangat-ngat. Naknang, nakailang bili na ako ng tsinelas dahil sa parating niyang nginangat-ngat yung tsinelas ko no? Kaya nga sabi ko sa'yo, pagpasensyahan mo na muna, di ba? At isa pa, huwag mo kasi nga awayin para maging malambing sa'yo. Sweet kaya yang si Love. Anong sweet? Ang sakit-sakit sa tenga ng tahol niya. Tapos parang, kala mo, mangangagat. Teka, may anti-rabies na ba yan?
Hoy, kumpleto na yan, no? Mas kumpleto pa ang bakuna niyan kaysa sa'yo, no? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Kalmahan mo lang kasi. Nararamdaman kasi ng aso na ayaw mo sa kanya. Nakikita niyang bilang threat ka. Talagang parating nakadepensa yan kapag nakikita kang ganyan. Ako? Threat? Ano namang ginagawa ko? Aba, ewan ko. Baka may nakikita siya na hindi ko nakikita. At kaya baka ganyan dahil pinoprotektahan niya ako. Ano na namang ibig sabihin mo dyan? Madaling araw ka na namang umuwi kagabi. Akala mo makakatakas ka sa akin? Alert yang si Love, no? Konting kaluskus lang, nagigising agad. Alam mo namang traffic papunta dito, di ba? Sa sobrang traffic na alas 3 ka na nakauwi? Ewan ko sa'yo. Gumagawa ka na naman ng issue. Mas maganda kung yung aso mo na lang ang asikasuhin mo. Ang baho-baho. Saka pwede ipag-groom mo na nga yan. Mukhang maruming basahan, oh. Hoy! Kahit hindi yan araw-araw naliligo, mas kaya ko pang halikan yan kaysa sa'yo. Mas mukha ka pang basahan kaysa sa aso ko eh. Seryoso ka? Aawayin mo ako dahil lang sa aso mo na ginagawa mong baby? Hindi naman tao yan eh. Walang pakinabang yan dito sa bahay. Hoy, marami nang nagawa si Love sa buhay ko na hindi mo alam. Oo, hindi siya tao, pero mas kaya niya akong protektahan kaysa sa tao. Kaya wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko ha, kung ayaw mong ipakagat kita sa kanya. Ewan ko sa'yo. Sama kayo ng aso mo. Yes, baby? Oh, don't worry. Okay lang si mommy. I love you too, baby. Mga idol, sa tuwing nag-aaway kami ni Santi, inaaway din siya ni Love. Kaya ang nangyayari, mas inaaway ko siya kasi inaaway niya ang aso ko. Ang ending, mas lalong nagiging magulo ang lahat. Pero pagkatapos ng lahat ng yon, kaming dalawa pa rin ni Love ang magkakampi. Siya pa rin ang nagpapagaan ng loob ko. Bakit kasi hindi mo na lang hiwalayan kung alam mo naman palang may babae? Hindi pa naman ako sigurado eh. Malakas ang talagang kutob ko na meron siyang babae. Bulag ka yata eh. Niloloko ka na ng harap-harapan, hindi mo pa rin nakikita. Mali. Nakikita mo na nga, pinipili mo pa rin wag makita. Mahal ko eh. Ay, susme. Aanin mo naman yung pinagmumukha ka ng ewan. Hoy, Manel, abay gising. Feeling ko kasi hindi ko kayang wala siya sa tabi ko eh. Ilang taon din kami nagsama ni Santi. Kaya parang hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kapag naghiwalay na kami. Okay, fine. Gets kita dyan. Pero Manel naman, huwag mo namang gawin yan sa sarili mo. Maganda ka, mabait, mapagmahal. Sigurado ako na meron pang darating sa buhay mo na mas sigit pa kay Santi. Paano kung wala na? Meron yan. Itaga mo yan sa bato. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya, please lang. Pati si Love, nai-stress na sa'yo. Kaya nga eh. Ramdam niya kasing problemado ako. Kaya hindi na naman kumakain ng maayos. Sumasama patuloy sa mga iniisip ko ngayon. Di bale, may last sign na lang akong hinihintay. At ano naman yon, Aber? Kapag nakita ko siya na may kasamang babae, yun na yun. The end na talaga. Puro kasi sa chat ko lang nakikita eh. Kapag sa personal, mas mararamdaman kong totoo na talaga ang lahat. Ay naku, sige na. Ikaw na ang bahala. Saan tayo susunod pagtapos magkape? Magsa-stress shopping ako. Bibilhan ko ulit ng kung ano-ano si Love. Ay, tapos libo-libo na naman ang magagastos mo. Di mas lalo kang na-stress. At least nakita kong masaya ang baby ko. Ay, as always. Bilisan mo na yung pag-inom mo dyan para makagala na tayo. Okay na ako, ubos na yung akin. Huy Manel, okay ka lang? Ha? Tinatanong kita kung okay ka lang. Ano ba yung tinitingnan mo dun? Wala. Halika na, alis na tayo. Teka, sigurado ka bang okay ka lang? Oo, ayos lang ako. Tumayo ka na dyan, bilis. Halika na. Ito na, tatayo na po. Multo ka ba? Tuwing alas 3 ang uwi mo ah. Traffic? Kawawa naman yung traffic. Parati mong ginagawang dahilan.
subukan mo kaya mag-research ng ibang dahilan para pagtakpan yung kalokohan mo. Pwede ba, Manel? Please lang, pagod ako. Pwede bang mamayang umaga mo na lang sabihin yan o kaya pag-usapan natin dalawa? Nakita ko kayong dalawa kanina sa mall. Ano? Ayun ang babae mo. Nakita ko kanina. At huwag mong masabi-sabi sa akin na kaibigan mo lang siya dahil hindi yun ang nakita ko. Magka-holding hands nga kayo eh. Siya yun, di ba? Yung babaeng kalandian mo sa office nyo. Tama? Bakit ko pa sasagutin yung tanong na yan kung alam mo naman pala yung sagot? Hayop ka! Hayop ka! Ano ba? Ano ba? Nasasaktan ako, Manel. Tumigil ka nga! Ikaw ang tumigil na! Minahal kita, Santi. Alam mo yan! Binigay ko lahat sa'yo. Na hindi ko maintindihan kung bakit pinili mo pa rin akong saktan at lokohin. Sabihin mo nga. Bakit? Ha? Bakit? Dahil hindi na kita mahal. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin yun sa'yo. So, ayan na. Kaya nang babae ka na lang? Ha? Hayop ka! Hayop ka! Manloloko ka! Nagsisisi ako kung bakit binahal pa kitang hayop ka! Aray! Ano ba? Tumigil ka na nga! Napipiko na ako sa'yo ha! Hindi ka ba titigil ha? Hayop ka talaga! Ayaw mo talagang tumigil ha? Aray! Ang aso to! Love! Sakit nun ha! Papatayin ko yung aso na yan. Sige! Subukan mo kung ayaw mo ikaw ang saktan ko! Ako na nga itong kinagat. Ako pang babantaan mo. Dahil pinagtanggol niya lang ako sa'yo! Hayop ka kasi! Umalis ka na dito kung ayaw mo ipabarangay kita! Hindi mo man lang ako dadalhin sa ospital. Kinagat ako ng aso mo oh. Eh di maganda! Ikaw mismo ang magdala sa sarili mo sa ospital! At huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan ha! Mas gugustuhin ko na lang na mag-isa kasamang alaga kong aso kaysa naman magkaroon ng kinakasamang tulad mo! Layas! Buisit! Okay lang ako. Yes, baby. Hindi naiyak si Mommy. I promise. Thank you, baby. Sa pagtanggol sa akin. Yes, I know. Hindi na siya babalik dito. Hindi na talaga. I love you too, baby. Mga idol, tinotoo ko talagang sinabi kong hindi ko ipapagamot si Santi. Kaagad kong inimpake lahat ng gamit niya at iniwan sa tapat ng pinto ng unit ko. Wala akong panahong magpakatanga sa kanya. At mas lalong hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko dahil masaya na ako kahit si Love lang ang kasama ko. Mga idol, ilang taon din ang lumipas bago ako nagkaroon ulit ng partner. At sa pagkakataong iyon, gusto ni Love si Jong. Nagpakasal kami after 3 years of relationship. Si Love pa nga ang ginawa naming ring bearer. Noong mga panahon na yon, pakiramdam ko perpekto na ang buhay ko. May babait akong asawa at mapagmahal na aso. Sa pag-i-enjoy ko, hindi ko namalayan ang paglipas ng panahon. Hindi ko napansin na habang tumatanda ako, tumatanda na rin si Love. Babe? Nasaan ka? Nandito ako, babe. Oh, nagsasampay ka na pala. Ba't hindi mo man lang ako tinawag? Ang sarap kasi ng tulog mo kanina kaya di na kita ginising. Kahit na. Ikaw na naglaban ng lahat to. Pati ang bedsheet. Ayos lang. Hindi naman ako masyadong nahirapan Pride detergent naman ang ginamit ko. Para di lang puti. Kisla puti pa. Ay, naku. Ikaw talaga. Nakakahiya na sa'yo. Nitong mga nakaraang araw,
Halos ikaw na yung kumikilos dito sa bahay. Alam ko kasing pagod ka sa trabaho. Ang dami mo kayang ginagawa. Kaya dapat lang na nagpapahinga ka kapag day off mo. Oh, kumusta na pala si Love? Anong sabi nung veterinaryo niya? Ito, may ear infection daw si Love. Kaya ayun, niresetahan siya ng gamot. Pati na rin ng pampagana kumain. Ano namang sabi dun sa minsang natutumba siya? Ito, old age. Ganun daw kasi talaga kapag tumatanda na yung aso eh. Humihina na yung mga buto. Sa bagay, college ka pa lang kasi nung binigay sa'yo si Love eh. Kaya ayan, ngayon, matanda na talaga siya. Hindi, kaya pa niya yan. Maaabutan pa niya magkakababy tayo. Tapos ka na ba dyan? Tara, kumain na muna tayo. Nag-order na lang ako. Tinatamad na ako magluto eh. Sige, tara. Parang, ang sangsang naman ang amoy na yan. Ano yun? Ano yung mabaho? Saan galing yun? Oo nga. Amoy dumi. Naku, dumumi si Love. Bakit yan dumumi? Ewan ko, baka hindi na niya napigilan. Love, ba't dito ka naman dumumi? Diba usapan natin, magsasabi ka kay mommy. Ay, ikaw talaga, nakakalimot ka na. Siya. Ako na bahala dyan. Ako na maglinis dyan, babe. Ha? Hindi na, ako na. Aso ko si Love, kaya ako dapat na naglilinis ng mga dumi niya. Ano ka ba? Alaga ko rin si Love, no? Kaya dapat lang, naglilinis din ako ng mga dumi niya. Sige na, dun ka na. Ay, sige, thank you, babe, ha. Halika nga dito, Love. Next time, tatahol ka kapag magpupupo ka na, ha, baby? Para hindi nahihirapan si daddy maglinis. Ay, sus. Nag-kiss para patawarin sa kasalanan niya. Baby, magpagaling ka, ha. Namimiss na kitang kalaro. Kapag okay ka na, maglalaro tayo sa labas. Tapos, kakain ka ng maraming chicken. Gusto mo yan, di ba? Lalaro tayo? Oo, promise. Ang cute-cute talaga ng baby ko. Bakit nakatitig ka lang sa kanya? Gaalala na talaga ako kay Love eh. Hindi na siya ganun kasigla. Pero, sabi naman sa clinic, ear infections lang daw. Kaso, parang malakas yung kutob ko na meron pang iba eh. Teka, mother's instinct ba tawag dyan? Feeling ko nga. Ano ka ba? Magiging okay din siya. Normal na lang yung mga ganyan sa edad niya. Senior dog na yung ganyan si Love eh. Sa bagay. Huwag ka na mag-alala. Sabay natin siyang aalagaan hanggang sa huli, okay? Thank you, babe, ha. Mga idol, aware naman ako na darating din ang panahon na mawawala sa akin si Love. Akala ko, handa ako sa ganun. Pero ganun pala yun. Kapag nandyan na sa harapan mo, saka mo lang marirealize na hindi ka pa pala handa. Dahil sa katandaan, sunod-sunod ang naging sakit ni Love. Parati namin siyang dinadala sa vet clinic. Kung ano-ano na ring gamot ang pinapainom sa kanya. Pero hindi na talaga may kakaila na tumatanda na talaga ang anak ko. Ba't nakatayo lang tayo dito sa labas? Ayaw mo bang pumasok? Hindi. Wala naman akong bibilhin. Namimiss ko lang bilhan ng damit si Love. Dati kasi, kada sweldo ko, parati kong binibilhan ng kung ano-ano si Love, diba? Pero ngayon, hindi na niya masyado na-enjoy yung mga binibili kong laruan. Matanda na kasi. Mas nakikita ko na yun ngayon. Parating konti na lang ang kinakain, tapos mabagal na siyang kumilos. Trained yun pagdating sa pag-ihi at pagdumi ha, pero ngayon, hindi na niya napipigilan. Itong nakaraang araw nga nagsuka, kaya dinala ko ulit sa klinik. Yun sa awa naman ng Diyos, naging okay naman siya. Matanda na nga talaga. Hindi mo na ba talaga siya pinabreed? Hindi na. Sayang, di sana kahit mawala man si Love, hindi ka masyadong malungkot dahil may mga iba pa ka pang aso.
Hindi naman ganun kadali yun eh. Tinuring kong parang totoong anak si Love. Kaya kahit ilang aso pa ang iharap sa akin, siya pa rin ang pipiliin ko. At alam ko na kapag nawala siya, para na rin akong nawala ng anak. Naiintindihan kita. Sorry Nagiging emotional ka na naman. Siyempre, first dog ko yun eh. Ang dami na namin napagdaan ng dalawa. Hindi ko talaga makakalimutan na kinagat niya si Santi nung nakita niya sinasaktan ako. Doon pa lang, mas lalo kong na-realize na mahal talaga ako ni Love. Ay oo, naalala ko nga yun. Hindi mo pa nga siya nadala na sa ospital. Hindi na talaga, nayupak yun. Pasalamat nga siya eh. Maliit na aso lang ang kumagat sa kanya. Paano kung isang malaking aso si Love? Di nasakmala siya ng matindi. Ang tindi ng aso mong yan no? Kaya liit-liit, ang tapang, ang lakas pang tumahol. Sinabi mo pa, kapag hindi niya talaga gusto yung tao, tinatahulan niya ng tinatahulan. Kaya nga sa lahat ng mga naging boyfriend ko, kay Jong lang siya naging sweet. Mas sweet na nga sa kanya kaysa sa akin eh. Kapag ginampas ko nga si Jong, inaaway na rin ako. Mabuti naman at nakahanap na ng taong nagmamahal din kay Love. Di ba yan din yung gusto mo? Kapag may naging jowa ka, dapat mahal din ni Love. Kay Santi ka lang naman naging bulag. Kaya nga eh. At buti na lang talaga, may Jong na dumating. Siya ang kasama ko ngayong mag-alaga kay Love. Saglit lang, may tumatawag sa akin eh. Oh, si Jong. Sagutin ko lang ha. Hello, babe? Babe? Hello? Babe? Hello? Si Love kasi. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Babe, nawawala si Love eh. Hindi ko mahanap dito sa loob ng bahay. Ano? Paano nakalabas yun? Naiwan ko yata bukas yung pinto. Hanapin mo si Love, Jong. Please, baka mapano yan sa labas. Oo, ito na. Hahanapin ko na. Okay, sige, pauwi na ako. Balitaan mo ako ha, please. Oo, sige. Nawawala si Love? Oo eh. Kailangan ko na umuwi. Sige, sasamahan kita. Halika na. Salamat. Nasaan na ba si Jong? Ang tagal naman niya. Pwede bang umupo ka muna, Manel? Kanina pa ako nahihilo sa'yo eh. Seryosong kinakabahan na kasi ako. Paano kung hindi niya mahanap, ha? Paano kung nasagasaan siya? Tapos, ninakaw! Kalma lang. Kung ano-ano nang pumapasok dyan sa isip mo eh. Mahahanap din siya ni Jong at may umuwi dito, okay? Relax lang. Babe? Diyos ko! Love! Ano ka ba naman? Bakit po ako pinakaba? Saan mo siya nahanap? Dyan lang sa isang eskinita malapit dito. Ayun, nakahiga doon. Buti na nga lang natulungan ako ng mga kapitbahay natin eh. Ay, buti na lang walang nangyari sa kanya. Bakit ka ba lumabas sa bahay? Diba, sabi ni Mami, hindi ka pwede lumabas hanggang hindi ako kasama. Nakakainis ka talaga. Alam mo, may nabasa kong research na umaalis daw ang mga aso sa bahay kapag nararamdaman nilang mamamatay na sila. Baka kaya umalis si Love. Hindi. Ayoko. Dito lang siya sa tabi ko. Dito ka lang kay Mami, ha? Aalagaan kita. Huwag mong iisipin na mabigat ka kasi mahal-mahal kita, anak. Huwag mo akong iiwan ulit, ha? Huwag mong iiwan si Mami. Mga idol, mas lalo kong binantayan si Love sa mga lumipas na linggo. Nakita kong pahina siya ng pahina hanggang sa nalaman namin na meron siyang bone cancer. Hindi na kayang idaan sa treatment at binigyan siya ng taning. Halos gumuho ang mundo ko ng mga oras na yon. Gusto ko pa sana siyang ilaban.
Pero nakikita ko na nahihirapan na rin siya. Kaya isang masakit na desisyon ang ginawa ko para hindi na siya mahirapan pa. Babe, ito na yung kopya natin ng waiver. Na hindi naman daw tayo required na magstay dito. Pwede na tayo umalis. Ayoko. Dito lang ako. Kailangan ni Love maramdaman na kahit sa mga huling sandali niya hindi siya nag-iisa. Sige. Dito na lang din ako. Paano kung maling desisyon pala to? Paano kung gumaling pa siya? Babe, doktor na ang nagsabi. In pain si Love ngayon. Hindi lang niya pinapakita kasi alam kong ayaw kanyang mag-alala. Pero tayo na rin mismo ang nakakapansin eh. Nahihirapan na siya. Nakailang opera na rin siya. It's time, babe. Para kasi hindi pa ako handa na mawala siya eh. Ang dami na namin pinagdaan ng dalawa. Sa mga panahong pakiramdam ko mag-isa lang ako. Nandyan siya. Kapag may nananakit sa akin, siya yung nagtatanggol sa akin. Mas nararamdaman pa nga niya na malungkot ako kaysa sa iba eh. Kaya parang nasanay ako na parati lang siya nandyan. Alam ko naman yun. At syempre, alam din ni Love kung gaano mo siya kamahal. Siguradong lumalaban din siya para sa'yo. Kasi ayaw ka din niyang iwan. Pero, babe, pagpahingi na natin siya. Sa tingin ko, tapos na ang mission niya sa'yo eh. Mission? Mission na siguraduhin hindi ka mag-iisa. Alam niya kasing nandito na ako. Kampante na siya na hindi kita iiwan at sasaktan. Kaya siguro naisip ni Love na magiging okay ka kahit wala na siya. Tama. Tama ka. Okay na. Okay na? Siya, sige. Ahayaan mo na kitang kausapin siya. Saka ko natatawagan si Doc, okay? Sige. Thank you, babe. Baby. Thank you sa lahat, ha? Thank you sa mga saya. Sa pagprotekta kay Mommy. Sa pagmamahal. Alam kong nahihirapan ka na. Kaya okay na. Pwede ka nang magpahinga. Magiging okay din si Mommy. Basta parati mo pa rin akong babantayan, ha? Mamimiss kita, baby. I love you so much. I love you. Mga idol, sa lahat ng mga sakit na naranasan ko sa buhay, ang pagkawala ni Love ang pinakamatindi sa lahat. Para ako nawalan ng anak, ng matalik na kaibigan. Pero pinpilit ko na lang i-comfort ang sarili ko sa pag-iisip na nasa langit na siya. Walang malayang nakakatakbo. Masaya at masigla na hindi na siya nakakaramdam ng kahit na anong hirap at sakit. Inabot muna ng taon bago ko nagawang mag-alaga ulit ng aso. Kahit may bago na akong baby ngayon, si Love pa rin ang first love ko. At hanggang kailan, hindi na yon magbabago. Yours truly, Manel.